bata talaga yung mga nakukuha ng mga speaker, yung mga moderator. No choice. Mga teenager. Praise the Lord pa rin, amen? Sabi nga natin, ako hindi ako nakatingin sa edad. Nakatingin ako na pinalalakas tayo. Tama yung sinabi ng ating punong lingkod. Na dyan magsisimula sa inyo, ipakikita ng Diyos ang mga himala sa mga matatanda na. Gagawin kayong mga bata. Gagawin tayong mga bata, hindi isip bata ha. Gagawin tayong bata. Batang-bata ang katawan, batang-bata ang kalakasan, lahat ay pababatain ng Diyos. Magagawa ba ng Diyos yun? Magagawa ba ni Ama? Amen! Palakpakan natin ang ating buhay na Panginoon. Praise the Lord. Natunay nga po tayo very special kay Ama. Bakit? Bakit tayo iniugnay kay Ama? Sa puno ng ubas. Hindi sa puno ng aroma. Pwede naman puno ng santol. Pwede naman puno ng kamyas. Bakit ubas talaga? Talagang very special talaga tayo, no? Kaya nga, dahil tayo special, sabi nga natin, kaya tayo inuugnay sa Kanya, dahil tayo nga yung nilikha niya na talagang very special. Tayo yung pinaka-highest form. Tama ba yung brother? Pinaka-highest sa pagsascience. Pero sa atin, sa panahon natin, na tayong inugnay ng Panginoon sa Kanya, sa sanga, tayo yung mga sanga, na talagang kailangan yung mga sanga na ito ay laging nakaugpong sa puno. Dahil kung hindi tayo nakaugpong sa puno, hiwalay lang, kunyari tagpas ka lang ng konti, crack. Di ba, mamatay ka na. Ang gagawin naman ng mga naglilinis, tatanggalin ka na, tuluyan, aalisin ka na. Tuluyan puputol. Oo, puputulin ka na. Pero sabi nga natin, kapag pinutol ka, wala ka na sa puno, mamamatay ka, malalanta ka dyan, lalo ngayon sa init ng araw. No? Pero sabi nga natin, matalinghaga pa rin ang Diyos. Kapag ikaw ay nakaugnay sa Kanya at ikaw ay nakitang namumunga, nililinis ka lalo ni Ama. Yung paglilinis na yun, ay, paano ba yun? Hindi naman pwedeng hindi ka kasama doon sa lilinisan niya. Dahil ikaw nga ay nakaugnay sa Kanya. Hindi naman pwede si Startis lang ang lilinisan ng lilinisan. Dumadaloy yun eh, dumadaloy. Dumadaloy ba yun, brother? Oo. Para yung halaman na umano, yung Umiikot-ikot. Ano yun? Ay, ang ibig kong sabihin, kapag ikaw ay nakikitang namumunga na, ibig sabihin, namumunga na. Namumunga na si Nanay Guning, nagmamoderator na eh. Siyempre, lilinisan si Mami. Yung hindi maganda sa kanya ay aalisin. Ay gaano ba kasakit yun para sa atin? Amen? Ay, sakit. Tatanggalin yung iyong kataasan. Sakit yun. Paano? Paano maalis yun? Siyempre, may pupuna sa'yo. Di ba? Hindi naman pwede itong habang panahon nakataas ang pilay ni Sister Mel. Kailangan bumaba. Amen? Kahit mag-eyebrow ka dyan, kailangan mayroon kang makikita ang Diyos na pagbabago na ikaw ay nagbabago. Amen. Hindi naman pwede na tayo talagang humataw-tataw dyan. Pero sabi natin, hindi ka pa rin nagbabago hanggang ngayon. Paano ba yun? Pero sabi natin, matalinghaga pa rin ang Diyos. Dahil mahal na mahal tayo ng ating amang nasa langit na si Ama. Sabi nga natin, habang tayo nililinisan niya, gagawa ng himagla at milagro naman ang Diyos sa mundo. Alam mo yung mga nakikita ko sa Facebook, pagka ginawa mong mabuti sa iyong kapwa ay mabuti kahit na 100 years na nakaraan, kahit na mahabang panahon na nakaraan, yun ay hindi pa rin makakalimutan ng Diyos ang mga kabutihang ginawa mo sa iyong kapwa. Nasabi natin kung ano yung ginawa mo sa iyong kapwa na mabuti, ang balik nun, doble, triple pa. Amen? Naniniwala kayo doon? Amen. Amen, dahil yun ay kilos ng Diyos at gawa ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga, huwag na tayong lumayo sa ating paglilingkuran na ito. Nakikita natin na talagang, nakikita ko talaga yung mga pagtitiis ng aking mga kapatid. Na talagang alam ko talagang lahat tayo ay nagtitiis. Pero sabi natin, isang araw magising ka, ang pagtitiis mo na yan, ay makikita mo, ikaw ay absuelto na sa mga kahirapan na yan. Amen. Lalapit lang sa iyo kusa ang mga pagpapala. Nasabi nga natin, very special para sa kaisipan ko yun, yung mga ganong bagay, na talagang hindi mo pa hinihingi, ay nandyan na agad dumarating.
Naniniwala ako doon na talagang ikaw lang ang nakakalam at saka si Ama. Sa iyong paghingi, sa iyong paghingi sa ating Panginoon, ikaw lang din ang nakakaalam na si Ama ang nagbibigay sa iyo ng mga bagay, ng mga pagpapalang. Amen. Palapakan po natin ang ating buhay ng Panginoon. Tayo iniugnay sa Kanya na katulad ni Kristo ng punong-puno ng pag-ibig sa Ama. Naging masunurin siya na kailangan ng mga anak ni Amang Yahweh maging masunurin din. Amen. Di ba, hindi niyo ba napapansin kahit na paano? Wala na masyadong pasaway dito sa community natin. Dahil sabi natin, kapag ikaw ay patuloy ka pa rin pasaway sa community ito. Kasi ang tinitingnan natin dito yung namumuno eh. Hindi natin alam, ang namumuno sa atin talaga ang ating Amang nasa langit. Hindi na ako nakatingin sa tao. Hindi na ako nakatingin kay brother. Nakatingin na ako kay Kristo. Dahil sabi ko nga sa mga milagrong himala at ginawa ni Kristo, ni Amang Yahweh sa buhay ko, doon na lang ako nakapokus. At gawin ko na lang na mas higit na mabuti kaysa dati na ginagawa ko. Dahil wala namang mapapala kung patuloy ka pa rin doon sa ginagawa mo sa dati. Iwanan natin yan, yung mga episode na yan. At gawin na lang natin ang mabuti. Bakit? Nakasama natin si Kristo, amen? Nakasama natin noon si Kristo, amen? Dito sa lupa. Spiritually, nakasama natin si Kristo. Kung paano niya sinunod ang kanyang Amang nasa langit, tayo rin bilang mga anak at tagasunod. Kailangan sumunod din tayo sa ating Amang nasa langit. Palakpakan po natin ang ating buhay ng Panginoon. Sumunod ka na mayroong pag-ibig nang hindi nagbubusa. Na dati talagang sa totoo lang, bago ko gawin ang isang bagay, nagbubusa. Maraming pagbubusa. Maraming reklamo. Sabi ko nga, yung mga reklamo na yun ay walang pagpapalang balik sa iyo. Kaya nga, tama yung sinabi ng ating kapatid. Bakit niya ginagawa ang mga bagay na yan? Sinusunod niya ang kalooban ng Diyos. Mahirap yun para kay Sister Tess dati. Pero sabihin natin, ang Espiritu ng Diyos ay nasa kanya na. Kaya nagagawa niya ang mga bagay na yun. Nagkaroon na siya ng kababaang loob. Bakit nagkaroon siya ng kababaang loob? Dati hindi mo makanti ang kanyang paninda. Pero ngayon, sabihin natin, ang lahat ng bagay na yan ay bigay sa kanya ng Diyos. Kaya nga, humingi ka sa ating Panginoon ng mga bagay na imposible na magagawa mo sa sarili mo. Ngunit yan ay magagawa ng Diyos sa buhay natin. Ito na lang yung ginagampanan ko. Alam mo kung bakit? Tinatanaw kong utang na loob na mauwi ang iyong mga mahal sa buhay sa tahanan. Ligtas kahit sa malayong lugar pa ang kanilang pinanggalingan. Yan ang tinatanaw kong utang na loob. Kaya nga kailangan ang pagsunod ko ay palaging may pag-ibig at pagsunod sa ating Panginoon. Bakit? Dahil tinatanaw ng Diyos na utang na loob din sa iyo. Amen? Dahil sa iyo, ang mga mahal mong sa buhay ay absuelto sa kapahamakan. Nakakatakot kaya kapag ikaw ay hindi sumunod sa kalooban ng Diyos na ikaw lingkod. Huwag mo munang iitsa sa kanila ang mga pagkakamali. Pagka nagmahal na rin yan at sumunod na rin sa ating Panginoon, absuelto ka na rin sa kanila. Dahil kailangan ang mga kasunod natin sa buhay, mga anak natin, mga apo, ay makilala talaga ng lubusan ang ating Panginoon. Yung makilala nila ng lubusan ang pangalan, Amang Yahweh. Maraming salamat kay Amang Yahweh. Maraming salamat kay Ama. Yung natututo silang tumawag kay Ama. Talagang, ikaw na ina, na nakakarinig sa pamilya mo, na gano'n sila, na gano'n na rin sila, gano'n na rin ang pagmamahal nila sa Diyos, matutuwa ka at magagalak kapag narinig mo sa pamilya mo. Kaya nga, tayo bilang mga nakaugnay sa ating Panginoon, manatili tayo sa Kanya at mananatili sa atin. Ano man ang inyong hilingin, ay ipagkakaloob ng aking Amang nasa langit. Amen. Ating Ama, sabi nga nito, ating Ama, hindi niya inaangkin na sarili. Kaya nga, yung mga hindi pa rin naniniwala na si Kristo ay anak ng Diyos, ay bahala na sila. Bahala na si Lord sa kanila. Hanggang ngayon, mayroon pa rin nun. Amen? Andun pa rin yung pag-aalinlangan. Bakit? Ay, hindi naman nila nakita si Kristo eh. Eh tayo, bakit nakita ba natin? Ako, hindi ko rin nakita. Mataray yan.
Ang ibig sabihin, spiritually, ipinakita sa atin ng ating Panginoon ang mga bagay na mga himala sa buhay natin. Yung maligtas lang ang iyong mga anak, ang iyong mga mahal sa buhay. Yun na yun. Ano pa ba? Kailangan pa ba bumaba si Ama? Felipe, hanggang ngayon, hindi mo pa rin kilala ang aking ama. Ako to, oh, Junior. Senior yun. Ako, andito kasama mo. Kaya nga, sabi nga natin talagang sa totoo lang, sabi nga natin, ang Panginoon talagang mahiwaga at matalighaga sa ating lahat. Yung naniniwala ay pumalakpak ng maraming palakpak sa ating buhay na Panginoon. Hallelujah! 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 Kaya't kayong lahat na narito, Hallelujah! Hallelujah! na laging Hallelujah. nananatili sa piling. Hallelujah! Huwag ninyong Hallelujah! hayaan ang mga bagay Hallelujah! Hallelujah! na hindi pangalagunan. Hallelujah! Dahil ito'y kanyang kaloob. Hallelujah! Sa bawat Hallelujah! Hallelujah! Pakaiingatan ninyo ang inyong mga kapangyarihan. Hallelujah! At gamitin Hallelujah! ito sa Hallelujah! Hallelujah! Iwasan ninyo Hallelujah! na kayo'y Hallelujah! makapagsalita ng masakit Hallelujah! sa kalooban ng kapwa. Hallelujah! Hallelujah! Iwasan ninyo na kayo ang magiging sanhi Hallelujah! ng kanilang mga pagkakasala. Hallelujah! Hallelujah! Pagkos sila man Hallelujah! ay inyong ilapit lagi Hallelujah! sa banal na paanan ng Diyos, Hallelujah! upang makamit din nila ang Hallelujah. maranasan din nila Hallelujah! sa kanilang mga buhay. Hallelujah! Nararanasan ninyo sa Hallelujah! Hallelujah! at ito man ang Hallelujah! magiging daan Hallelujah! upang marating ninyo Hallelujah! ang buhay na walang Hallelujah! Ano pa sila? Mananatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Iwasan natin na makasakit tayo ng damdamin ng ating kapwa. Totoo talaga yun. Dahil ang salita, itong dila na ito ay talagang makasalanan kung wala ang espiritu dito. Amen? Dahil nga sabi natin, ito na yung pagbabago natin, nung binigyan tayo ng kapangyarihan sa dila na mula sa Espiritu Santo. Ito yung pagpapabago sa ating buhay. Dahil dati kahit saan, masagasaan mo man ang iyong kapatid, wala kang pakialam. Pero ngayon, naranasan mong ikaw mismo sa sarili mo, kapag nakasakit ka ng damdamin ng iyong kapwa, naranasan niyo ba yun? Na ikaw na mismo sa sarili mo, ay nagsisisi ka sa ginawa mo sa kanya. Na dati hindi mo yun magagawa, ngunit ngayon, bakit mo magagawa yun? Dahil alam mong nagkamali ka sa iyong kapatid. Mismo, hindi ka man lumuhod sa kanyang harapan, lumuhod ka kay Amang Yahweh. Tsak, kayang-kaya ka bang patatawarin? Amen. Kaya ba tayong patawarin ng ating Panginoon? Amen. Pinatawad na tayong lahat. Sabi nga ni Jesus. Inuulit-ulit niya sa Ebanghelyo. Pinatawad na kayo ng aking mga salita. Narinig nyo na ang makapangyarihang salita. Ano pa ba? Kaya nga lang, tayong mga tao makulit, paulit-ulit ang pagkakamali at pagkakasala. Tapos, pagka nagalit ka talaga ng sobra, talagang nasabi mo lahat yun sa iyong kapwa. Wala ka ng pakialam pagkatapos. Pero ito'y narinig na natin. Yun ay pinaulit-ulit na sinasabi ng ating Panginoon na kayong lahat ay nilinis ko na ng aking mga salita. Ba't hanggang ngayon, ganyan ka pa rin, Sister Mel? Siyempre, patuloy ta rin tayong nagkakamali dahil tao lang. Sabi nga natin, pero sa sarili mo, totoo yun, dinadalas ko na ako talaga mismo ang humihingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. Kapag ako'y nakasakit ng damdamin ng aking ako. Sorry. Sorry, Ama. Hindi ko yan tatantanan hanggat di ko mararamdaman na ako'y kanyang pinatatawad. Kung dinadanas nyo yon na kayo na mismo ang lumalapit sa kanya, gagawa ng himala ang Diyos sa buhay natin. Nasabi ko nga, ano bang himala pa? Yung, sabi ko nga minsan, may joke ako na kung makita siguro na ikaw talagang milyonaryo na, maniniwala na silang buhay nga ang Diyos mo sa set my spirit free. Pero hindi naman yun ang batayan. Amen? Yung pagbabago natin unti-unti na makikita sa bawat isa sa atin. Yung pagbabago ng unti-unti, hindi naman kaagad simbilis ng kidlat ang pagbabago natin. Paulit-ulit, pabalik-balik. Pero sabi ko nga, kapag habang ikaw ay nakaugnay kay Ama at mananatili ka pa rin sa Kanya, patuloy ka pa rin lilinisin ng ating Amang nasa langit.
Yung paglago nating sinasabi, Nanay Goning, yung ikaw ay nagmumoderator, ikaw ay nambahan na, lahat ay nagagawa mo na, pwede ka na mag-ebanghelyo. Yun ang ibig sabihin. Habang tayo'y pinalalago ng ating Panginoon, ay patuloy tayong nililinis. Bakit? May lingkod ba? May alagad ba na ganon? Hindi siguro papayag kahit na si brother. Kailangan putulin ang sungay. Kung may sungay ka, ngayon maliit, paputol mo na kaagad kay Ama. Pero hindi naman hindi pa tulog ni Lord, nasungay talaga. Yun yung mga lumalabis lang sa mga dila natin. Sa dila talaga. Kaya nga tinuturuan tayo doon sa mga tinutok ninyo. Ano nga yun? Ano nga yung talk ni Sister Tess? Kapangyarihan sa dila. Ayan. Mula sa Espiritu Santo. Kaya nga, talagang napakahalaga ang dila dahil kailangan natin ang dila. Kahit sa ating pagkain, kailangan natin malasahan ang pagkain. Kailangan malasahan natin ang lahat ng bagay na nagdumarating dito sa ating mga dila. Kaya nga, ang paglabas ng mga masamang salita sa ating mga dila, yun lang. Kailangan, sabi nga natin, nakaugnay ka talaga kay Ama para hindi tayo magkakamali. Maiiwasan ba yon? Maiiwasan ba natin? Amen. Sa mga pagkakamali at pagkakasala? Amen. So yun, nasabi natin, kailangan makaiwas tayo palagi doon. Dahil sabi nga natin, sayang naman yung ating patuloy na pag-a-attend ng mga prayer meeting hanggang ngayon hindi pa rin tayo lubusang nagbabago. Kaya nga, kung paano si Kristo sumusunod sa kanyang Ama, tayo rin na mga anak ni Amang Yahweh ay kailangan sumunod din tayo sa kanyang kalooban. Mahirap mang gawin ni Sister Mel, ngunit magagawa ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga, mga kapatid, hindi pa huli. Sabi nga natin, ngayon pa lang nagsisimula ang ating pagkabata. Alam mo, nararamdaman ko ngayon, minsan lalo ko pag pakikay-kikay ako sa kamera. Bago ako malis sa bahay niyan, nakaayos. Saka ano muna ako, selfie. Tapos ano ko, ma-edit ko. Tuwan-tuwa ako sa sarili ko, hindi ko naman yan dati ginagawa. Dahil hindi ako marunong cellphone di ba? Advertise lang to. Ganyan, para ikaw lalong masiyahan na maggalak ka sabi natin sa ginagawa ng Diyos sa buhay mo araw-araw. Makikita yung pagbabago mo unti-unti na hindi na pagpunta doon sa katandaan. Amen? Imbes na matanda ka na, pabata, sabi nga ni brother, paatras yan, pabata ng pabata. Ganun ba yun? Kaya nga lang, may gagawin. May gagawin ka sa buhay ni Kristo. Alangan mababatain ka wagas naman ginagawa mo. Kailangan, sabi nga natin, patuloy tayong gumawa ng mabuti. Saan? Kanino? Sa ating kapwa. Kaya nga, hindi na malayo si Kristo sa buhay natin dahil yung kapwa mo, Kristo na yan. Yung kapwa mo, Diyos na yan. Kung makita mo lalo yung kabutihan. Kaya nga, ang kabutihan, yung ginagawa natin ito sa buhay natin, gawin na lang natin habang tayo nandito pa sa mundong. Gawin natin ito sa ating kapwa na nagagawa ng himala si Amang Yahweh sa buhay natin. Maraming salamat po, Lord.